Sa huling kabanata ng The Regressed Mercenary Has a Plan, dumating si Kerr sa gitna ng matinding labanan, isang labanan kung saan nag-aagaw buhay si Jillian. Ngunit bago pa man siya makarating sa lugar na yun, may mga pangyayaring nauna na nagbigay daan sa kanyang pagdating. Ilang sandali ang nakalipas, sa kabundukan ng Anino sa kaharian ng Therian. Sa isang wasak at dagwang kabundukan kung saan nagtapos ang kanyang laban kay Duncard, hindi pa doon nagwakas ang kanyang pagsubok, biglang sumiklab ang isang malawakang pagragasa ng mga halimaw, isang dambuhalang alon ng mga nilalang na tila isinuka ng kadiliman mismo ng bundok. Nang mamataan ng mataas na opisyal ng kaharian ng Therian ang papalapit na hukbo ng mga halimaw, labis ang kanyang pagkabahala, kaagad niyang inutusan ang mga sundalo na magpakawala ng mga palaso upang pigilan ang paglapit ng kalaban, umulan ng pana sa kalangitan, subalit sa sobrang dami ng mga halimaw na rumaragasa, hindi yun naging sapat, isa-isa silang nakaakyat at nakapasok sa loob ng kastilyo. Nagkagulo ang mga sundalo, sa gitna ng takot at sigawan, may mga tinig na umaalingaw-ngaw, sumisigaw na umaakyat ang mga halimaw sa ibabaw ng mga bangkay ng kanilang kapwa, pinipilit nilang harangin ang pag-akyat ng mga ito sa pader. Desperadong ipinagtatanggol ang kanilang kuta laban sa tuluyang pagbagsak. Habang lumalala ang kaguluhan sa loob ng kastilyo, mula sa isang malayong bahagi ng pader ay may isang hindi kilalang nilalang na biglang lumitaw, hawak nito ang isang pamalo at isang dambuhalang bato, at sa isang iglap, ginawa niyang parang baseball ang kanyang pag-atake, buong lakas niyang hinampas ang bato patungo sa nagkukumpulang mga halimaw sa pader. Nagtaka ang mga sundalo kung ano ang paparating. Ngunit bago pa nila lubos na maunawaan ang nangyayari, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kanilang pader, nawasak ito sa tindi ng puwersa, at ang mga halimaw ay tumilapon sa ere na tila mga daong tinangay ng bagyo. Sa alikabok at guho, naisalayan nila ang isang dambuhalang halimaw na nangunguna sa mas maliliit na nilalang na sumusugod sa kastilyo. Tinawag nila itong Snow Ogre, isang nilalang na may lakas na hindi pangkaraniwan, maging ang mga kabalyero ng Therian ay nakisabak na sa labanan. Ngunit patuloy pa rin silang naitutulak pabalik, sa kanilang pagkabigla, hindi nila maiwasang isipin na kung naroon lamang sana si Duncard, marahil ay hindi sila umaabot sa ganitong kalagayan. Muli, may paparating na namang dambuhalang bato mula sa halimaw, nagmamadaling naghanda ang mga sundalo sa nalalapit na banggaan, ngunit bago pa man tumama ang bato sa pader ng kastilyo, isang figura ang biglang samalubong dito. Dumating si Kerr, sa isang mabilis at makapangyarihang galaw. Sinalubong niya ang malaking bato gamit ang dala niyang dambuhalang sandata, buong lakas niya itong winasiwas at ibinalik patungo sa halimaw, sa tindi ng tama, nadurog ang ulo ng nilalang sa isang iglap. Napuno ng sigla at pag-asa ang mga sundalo, buhay pa sila, at may dumating na tagapagligtas, nakilala ng isa sa kanila ang pulang buhok na mandirigma at buong paggalang na tinawag siya bilang bagong hari ng Iron Cliff, si Kerr. Habang sumasabak sa laban hawak ni Kerr ang napakalaking sandata ni Duncard, sa kanyang isipan ay may halong pagkadismaya at pagkamangha, hindi niya maunawaan kung paanong nagawa ng tabachoy na si Duncard na buhatin ang isang sandatang ganoon kabigat, gayunman, hindi yun naging hadlang. Patuloy niyang winasiwas ang dambuhalang sandata, bagamat ramdam niya ang bigat nito, madali naman niyang nakokontrol kung saan tatama ang bawat hampas, sa bawat pagdaan ng sandata, nadudurog ang mga ulo ng halimaw na tila mga basag na banga, parang isang higanteng latigo ang galaw nito sa kanyang mga kamay. At sa bawat buong lakas na pag-ikot, unti-unting nabubura ang pag-asa ng mga halimaw na manaig sa labanang yun. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyang laban ni Kerr, kaharap ang batikang sundalo ni Desmond na si Houghton, habang magkatapat sila sa gitna ng tensyon, isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Kerr. Naalala niya ang araw na binasa at pinag-aralan niya ang aklat na ibinigay ng kanyang Panginoon na si Ghislain. Nakasaad doon ang tamang paggamit ng mga kasanayan at teknik sa pakikipaglaban, simula sa mga pangunahing batayan. Ayon sa aklat, kung natutuhan mong lampasan ang takot at sumugod patungo rito, ang susunod na hakbang ay kung paano mo ito hahawakan, mahalaga ang galaw ng balikat, ang tamang paglalagay ng sentro ng grabidad, at ang wastong posisyon ng mga paa. Kung matututuhan mong basahin ang mga senyales mula sa sarili mong katawan at mahulaan ang susunod na galaw ng iyong kalaban, magkakaroon ka ng kakayahang harapin ang kahit sino. Sa harap ni Houghton, malinaw na bumalik kay Kerr ang mga aral na iyon. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyang sagupaan, sa pagkakataong ito, malinaw na nababasa ni Kerr ang bawat galaw ni Houghton, sa bawat kumpas ng espada ng matanda, tila nauuna na ang isip ni Kerr sa susunod nitong hakbang, kaya nang dumating ang isang mabilis na pag-atake, madali niya yung nasangga, agad siyang umiwas sa isang tuwirang saksak at nakaganti pa ng isang hampas na dumapli sa mukha ni Houghton.
Napaatras ang matanda, nabigla sa pagkapunit ng balat sa kanyang pisngi. Sa isip niya ay umalingaw-ngaw ang tanong, nababasa ba niya ang galaw ko? Napilitan siyang umatras upang makabawi ng hininga, habang hingal at pagod, sumagi sa kanyang isip, kung nahuli lang ako ng isang saglit sa pagyuko, tapos na sana ang laban, sino ba ang taong ito? Wala namang kakaiba sa kanyang pangangatawan o sa dami ng mana, pero ang kasanayan niya, iba. Sa gitna ng tensyon, tinitigil niya si Care at tinanong ang pangalan nito, ngunit malamig at may halong pang-iinis ang sagot ni Care, ano ang pakialam niya roon? Dahil wala siyang nakuhang maayos na tugon, inisip ni Hutton na base sa tindig at pananalita nito, hindi ito isang kabalyero, marahil ay isang beerang mandirigma na inupahan ng kaharian. Ngunit mumiti lamang si Care nang may pangungutya at ipinakilala ang sarili, siya si Care, kapitan ng Fenris Knights. Napamulagat si Hutton, isang kapitan, hindi ang White Lion? Sa gilid, napatawa si Jillian sa ideyang yun at mahina niyang tinawag itong isang katawa-tawang haka-haka. Agad siyang sinaway ni Care, pinatahimik at inutusang manatiling nakahiga kung hindi naman lalaban. Hindi na nag-aksaya ng oras si Care at mabilis na sumugod, sa kabila ng pagod, hingal, at mga sugat, nakasabay pa rin si Hutton sa bilis niya, nagbanggaan ang kanilang mga sandata sa isang tagisan ng lakas. Sa gitna ng salpukan, ipinagmalaki ni Hutton ang kanyang 5 tagumpay sa mga paligsahang pangkabalyero na nagtatakda ng kapalaran ng mga lupain. Paano raw siya matatalo ng isang hamak na tulad ni Care? Ngunit hindi natinag si Care, sa halip, tinanong pa niya kung 5 beses lamang ba, para sa kanya, ang mga paligsahang yun ay parang pastahan lamang ng mga mersenaryo, buong yabang niyang sinabi na ang kanilang Panginoon ay nagtagumpay ng mahigit 100 beses. Namutla si Hutton sa narinig, mahigit 100, ngunit hindi na siya nakapag-isip pa nang masipa siya ni Care ng napakalakas, dahilan upang mapa-atres. Sinundan yun ng isang malakas na hampas ng espada na agad niyang naiharang sa alang-enang sitwasyon, sa galit, sumigaw siya at pinatigil ang mga pangungutya. Sa isang desperadong galaw, binaliktad niya ang hawak ng espada at pinatid ang paa ni Care, nawala ng balanse si Care at bumagsak sa lupa, habang itinaas ang espada para sa isang mapanupil na hampas, sinigaw niya na sino mang hahadlang kay Count Desmond ay wawasakin. Ngunit sa mismong sandaling yun, sinalo ni Jillian ang atake gamit ang kanyang malaking palakol. Nagulat ang dalawa, may lakas pa pala siyang tumayo, hindi na nagbigay ng puwang si Care, agad niyang pinasiwas ang espada kaya napaatras si Hutton at napilitang lumikha ng distansya. Sinabi ni Jillian kay Care na lalo itong lumakas, tinawag naman siya ni Care na matanda at tinanong kung kaya pa nitong gumalaw. Ipinaliwanag ni Jillian na tinulungan siya ng manggagamot na pari kaya nakakakilos pa siya, ngunit panandalian lamang. Muling nagsalita si Hutton at sinite si Jillian, kung natalo raw ito sa duelo, dapat ay tinanggap na nito ang pagkatalo at umatras. Galit niyang binansagan si Care bilang isang mersenaryong hindi kayang talikuran ang mababang pinagmulan, ngunit para sa dalawa wala silang pakialam dun, tanging layunin lang nila ay manalo sa laban. Agad binalaan ni Jillian si Care na huwag magpabeya, ang kaharap nila ang guru ni Victor, ang taong minsang nagtulak kay Care sa bingit ng kamatayan, napamura si Care, kaya pala ganoon ang lakas nito. Napansin niyang hindi na maganda ang lagay ni Hutton, isa na lamang ang pagkakataon, sumang-ayon si Jillian, iisa lang ang tsansa. At para kay Care, sapat na yun, sabay silang sumugod, kahit nag-iisa, nagawa pa ni Hutton na madisarma si Care at maiwasan ang atake ni Jillian, ngunit sa gitna ng hirap sa pagbalanse, nasipa ni Care ang espada ng matanda, kasabay nito, binitawan ni Jillian ang kanyang palakol at buong lakas na ibinangga ang kanyang balikat sa katawan ni Hutton. Tumilapon ang dalawang matanda palayo kay Care, hindi na nag-aksaya ng sandali si Care, habang nakaluhod si Hutton, diretso niyang pinakawalan ng suntok sa mukha nito, kasunod noon ang isang kaliwang suntok ni Jillian, sinundan ni Care ng malakas na sipa sa sikmura, bago pa tuluyang tumilapon si Hutton, hinablat ni Jillian ang kanyang kwelyo, hinayla pabalik, at pinakawalan ng isang malakas na headbutt. Duguan at wasak ang mukha ng matanda nang tumilapon nito bago bumagsak sa lupa. Saglit na tumahimik ang paligid, nanginginig na tinawag sila ni Hutton na mga duwag, at kinwestiyon kung kabalyero pa ba ang tawag nila sa sarili. Ngunit nagkatinginan lamang sina Care at Jillian at natawa, sa larangan ng digmaan, walang saysay ang titulo, sabay nilang itinaas ang palakol. Dito, iisa lamang ang mahalaga, ang resulta, isang desperadong sigaw ang huli nang narinig mula kay Hutton bago tuluyang wakasan ng dalawang mandirigma ang kanyang buhay. Sa di kalayuan, narinig ni Desmond ang huling sigaw ng kanyang tauhan, nang lingunin niya ang pinanggalingan nito at masaksihan ang nangyari,
Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha, hindi niya maatim ang kanyang nakita, napasigaw siya habang tinatawag ang pangalan ni Hotten. Dito na nga ba magtatapos ang digmaan ng dalawang panig? Abangan ang susunod na kabanata.